Hi there mga beloved kong soulmates, kamusta po kayong lahat? Andito naman po yung lingkod Renzo Tarot Channel para bigyan po kayo ng isang soulful na meaningful na tarot reading dito naman po sa inyo lagi na abangan sinusubaybayan pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates na lagi nakabang nakasubaybay, lalong-lalo na sa ating masisipag na soulmates na overseas Filipino workers or FWs sa mga panig po kayo ng mundo nararoon ngayon. Maraming salamat po. Kapag bago po kayo sa ating channel, please don't forget to like. Mag-comment po kayo kapag naka-resonate kayo. Of course, don't forget to subscribe para mas lalong lumago po ang ating channel at mas marami po tayong soulmates na matulungan. Okay? Huwag natin pong patagalin pa ang ating pong reading ngayon, isang timeless reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Scorpio. Okay? Pag sinabi po natin timeless reading, kahit kailan nyo po ito mapanood, tomorrow, next week, next year, next month, ang ibig sabihin po ay para po sa inyo ang energy ng reading nito. Okay? Kamusta po kayong lahat? I hope, I am praying na nasa mabuti kayong kalagayan. You are safe, you are healthy, and you are happy of course. Mga pinakamahal kong Scorpio, last shuffle at wag natin papatagalin pa. Maraming salamat po. Ulitin ko sa inyong walang sawang tiwala at suporta. Pagmamahal sa muling pagbabalik na inyong lingkod. This will continue and I hope that you will continue also supporting my channel. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng 10 maraha para sa aming timeless reading para sa aming mga pinakamahal na nasa sign ng Scorpio. Oops! Sorry. Sa mga bago po, to those who are wondering, maybe you will be wondering bakit parang ang gulo ko po mag-shuffle. Yes, ganito po talaga mag-shuffle kasi dyan po tayo nakakakuha ng mga magagandang baraha na makaka-resonate ang lahat. And of course, ito na po ang aking way of shuffling na nakasanayan ko at komportable ako. Okay? Yun. May tumalbog. 3 na. 7 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 7 cards please for Scorpio. 4. Maraming salamat po ha. Again, mag-comment po kayo. Nagbabasa pa ako ng comments at nagre-reply po ako. 5. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 5 cards please for our timeless reading for Scorpio. Ayun, meron po. 6. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 4 cards please for Scorpio. Ayun, 7. 8. Last 2 cards. Angels, Ancestors. 9. Last 1 please. Isa na lang. Ayun, kompleto na. Kompleto na po ang iyong 10 baraha, Scorpio. Hindi na natin papatagalin pa ito. And let's begin. Good. Your opening card, Scorpio, is the King of Wands. I can see here, Scorpio 2026 will be a year of transformation for you in the aspect ng iyong attitude or yung pag-uugali mo or the way you also react to some things na dati ay parang patul na patul ka. Bawat bagay, bawat issue, or bawat toxicities ay talagang pinapatulan mo or naapektuhan ka. But this 2026, this King of Wands, ay kung medyo maliwanag, dito ko ipakita. This King of Wands, ang sinasabi to Scorpio is that magkakaroon ka ng maturity at parang everything na talagang maririnig mo or hindi ka na basta-basta magre-react, pag-iisipan mo ng mabuti, it's because it's part of the design, it's part of the process of the universe para sa Scorpio na mag-mature ka na, magkaroon ka na ng learning sa mga past things na naranasan mo wherein mostly ay talagang pinapatulan mo, nagre-react ka wherein negative yung naging epekto nito sa'yo at hindi naging maganda yung image mo dito, parang ikaw pa yung napapasama. It's because kasi nga pumapatol ka. But 2026, this King of Wands represents maturity para sa'yo, Scorpio, and that is a good thing kasi hindi lahat ng bagay dapat ay papatulan natin. Oh look, ayan na, another ones. Ace of Wands, here you are. Talagang there's a new beginning, there's a new chapter for you that will unfold. Ibig sabihin, panibagong seed or panibagong punla na tutubo or mayayabong para sa it means talagang sabi ko nga there will be a big transformation, malaking pagbabago na mangyari sa iyo, not only physically but mentally, emotionally, lahat ng aspeto ay magkakaroon ng pagbabago this year. Malayong-malayo dun sa dating Scorpio na ikaw na parang dati tahimik,
You're just keeping it yourself, everything parang lie low or something, but now it will be a big transformation na kakagulat ng lahat. You will be more, ano tawag nito, parang makikita ka na lagi sa labas. Sabi ko nga, parang more on maraming exposure na makikita ka na ng mga tao na for a long time parang nanahimik ka or parang, alam mo yun, you just, you're in a hermit mode na parang hindi ka masyadong nakikita ng mga tao sa paligid. But this Ace of Wands, um, is confirming that talagang there's a new chapter of your life that will unfold, and whether you like it or not, that's ito yung papadala ng universe para sa iyo, para sa isang napakalaking pagbabago na parating sa buhay mo. Okay? Pangatlo, oh, this is Six of Pentacles. Dito ko ilagay para makita nyo kasi dito maliwanag eh. Okay. Six of Pentacles, the energy here is Scorpio is that kasi for the past, hindi naman sinasabi kung para nagdamot kayo ng mga nakaraang taon or mga nakaraang panahon. But, kasi may mga dahilan ang lahat eh. Hindi ibig sabihin hindi ka nagbibigay or hindi ka masyado nag-share, ibig sabihin ay madamot ka. There are reasons behind it. But now, 2026, parang kasama sa transformation mangyayari sa pagkatao mo ay ngayon, at least kahit paano ay you will be learning again how to share your resources, your finances, kung ano man meron ka na overflowing sa universe, matututo ka naman daw na i-share ito or ibahagi ito lalong-lalo na sa mga tao na nangangailangan ng tulong mo. And kasi nature mo naman to eh, parang lately lang na parang medyo natigil, it's because kasi nga I don't know the reason, ikaw nakakaalam nun. But this 2026, the Six of Pentacles represents sharing. Ibig sabihin, magiging mapagbigay ka ngayon, Scorpio. Okay? Oh, pang-apat. Oh, judgment. Okay. Judgment means, ang ibig sabihin is there will be a good outcome. Kung ano man itong mga bagay na nais mong subukan, magiging maganda ang resulta nito. With this judgment card, the energy that I can feel here is a positive result for whatever undertakings na papasukin mo, ano man ang planuhin mo, kung ano man pinabalak mo, business, moving out, or whatsoever, any kind of thing na gustong-gusto mo, it will yield a positive result with this judgment card sa iyo, Papa Bor. Ang magandang balita, magkakaroon ng big surprise para sa iyo. This judgment card is confirming that there will be a positive result, there will be a successful outcome sa kung ano man yung bagay ng nais mong makamit. Congratulations in advance, Scorpio. Okay? Fifth card. Panglima, I hope you're still there. Tuloy-tuloy na tayo. Oh, here you are. Seven of Pentacles. Actually, you are blessed. You had enough already. Maybe siguro may hinahanap ka lang, but kung babalikan mo ang mga nakaraan, kung tutusin, blessed ka na, napakarami mo nang naranasan, marami ka na naipon, maybe siguro may hinahanap ka lang, so you felt a little bit discontented sa mga nakaraang panahon, but actually you are blessed enough. Your family, your resources, mga napundar mo, kung ano man, yung mga achievements mo so far, your position, actually you're ready, had enough. Meron ka na sa'yo ng lahat. But these of Seven of Pentacles represents that you have enough already. And it seems that you are unstoppable, para may hinahanap ka pa rin. But may kinalaman ito dito sa kaperahan. Ibig sabihin talagang there are things running on your mind na may kinalaman sa pera, sa pagpapalago ng kaperahan. Siguro isa nga ito dito sa judgment card na sinabi ko na maaaring susubukan mo, papasukin mo, that will yield a positive result, and with that, may kinalaman yan sa pera, Scorpio. At kung talagang buo na ang loob mo, clear na yung mind mo, and at the same time, talagang you have already feel that you have already connected, you have gathered all the confidence, talagang you need to push it. Okay, kailangan mo ituloy yan. Huwag ka namang dalawang isip. It's because everything will fall in your good favor para sa'yo. Okay? Second row tayo. 6 card. Pentacle na naman. Look. Oh, another confirmation card is Scorpio that this page of Pentacles talagang magbubunga ng maganda. Magkakaroon talaga ng positibong result. May kinalaman sa pera. Yan, here you are. It will make you happy. Look at the background sa yellow. Color of joy. At the same time, you are holding a pentacle. May hawak-hawak kang pero ibig sabihin talagang aanihin mo, magbubunga talagang
talaga kung ano man tong nais mong pasukin. That's why if you, sabi ko nga ulitin ko, if you're ready, kung ano man talagang feeling mo talagang handang-handa ka na, then go for it this year. Huwag mo nang palipasin ito na next year pa, kung ano man, kung wala ka namang iniantay na, feeling mo you have enough already, may puhulan ka na, or kung ano man yan, handang-handa ka na mentally, physically, then push for it. It's because the universe is telling you that with these cards that it will bring you a positive result, it will bring you success. Ano man yan, you are guaranteed na magtatagumpay ito. With this Page of Pentacles, another confirmation card that whatever that thing na gustong-gusto mong makamit ay talagang mapapasayo, maganda ang magiging buwan nito. Lalong-lalo na may kinalaman sa pera. Look at that. This is a pentacle. Okay? Next, seventh card is Four of Swords. A little bit of reminder from the universe to at least take it easy. There are some of you na parang medyo na overwhelmed, parang medyo na busy naman nakaraang panahon. This Four of Swords is card is telling you, Scorpio, at least take it easy, take it slow, have time to rest, have time na bigyan ng moment ang yung sarili makapagpahinga. Maybe you are highly recommended to go outdoors, mag-travel, punta sa beach, go hiking or whatsoever. Go out with nature, tripping na talaga makakapag-relax sa'yo. It will recalibrate your minds, it will freshen your mood, and any kind of thing na ginagawa mo na alam mo makakatulong na makapagpa-relax sa'yo, please have time to do it because it is necessary. Kailangan mo ito lalong-lalo na nagre-ready ka para sa malaking bagay na nais mong pasukin this year. And kasama dyan ay kailangan ang ating physical and mental state ay ready, healthy. That's why you are highly recommended. This Four of Swords, nare-recommend nito na Scorpio, you need to have time to relax and recharge your body. Okay? Pangwalo, Justice. Lumabas ang Judgment, lumabas ang Justice. But this Justice card, I can feel her na kung ano man tong mga nilalaban nyo, may kinalaman sa, it's not totally kaso, siguro may mga barangay, may mga inaasikaso kayo, related sa properties or whatsoever na talagang nilalaban nyo na may kinalaman sa korte, police, authority, government, or whatsoever. You are assured of success na sa inyo papabor ang magandang resulta. Okay? This Justice card also, kung ano man naantay nyo, siguro may resulta ng exam, resulta ng visa, or whatsoever, this Justice card is telling you also that you can claim a positive result, Scorpio. I can also feel na siguro may iba dyan nga, may related sa may mga kaso, may mga nilalaban na mga properties para mapasa inyo o kung ano man yung mga nilalakad nyo na talagang you feel that it is rightfully yours, sa inyo talaga yan, i-claim nyo this 2026, magbubunga ito at bibigay ito sa inyo ng magandang resulta. But this Justice card is another confirmation card that everything will always be on your side or in your favor, Scorpio. Because you truly deserve this. It's for a long time na nahimik kayo, for a long time na talagang nagsakripisyo kayo. Now is the harvest. This is the year that you will harvest all the fruits of labor and hard work. King of Pentacles, ayan kaperahan na naman. Scorpio 2026, sabi ko nga, this will be a very fruitful year para sa inyo. This will be the year na talagang hindi lang sa pera, hindi lang sa pentacles, but other aspects, achievements, promotions, o kung ano man, marami ka, makakapagpundar kayo, makakapag-travel kayo, makaka-move kayo, o kung saan man, anything na makapagbibigay sa iyo ng happiness, everything will be on your favor. Sabi ko nga, this King of Pentacles represents hierarchy in terms of money and shared resources, properties, o ibig sabihin, hindi lang kayo yung mga dati nyo pang napundar, madadagdagan pa yan, it will pile up, siguro magbubukas pa ng branches, manganganak pa itong mga business nyo or whatsoever. If you are already aiming for a promotion, you will achieve that this year. Any kind of good things, positive result, you will achieve that this year, Scorpio. Congratulations in advance. Okay? Tapusin natin. 10th and last card. Ito na ba kaganda mong timeless reading, Scorpio, with this? Look at that. Chariot. Movement, elevation. Sabi ko nga,
Wala na akong dapat hingin pa si universe sa confirmation card sapagkat binigay niyang lahat. Hindi niya itinago, napakalinaw. So this chariot card represents movement, elevation. So ibig sabihin talaga ang buhay mo. Scorpio this 2026 ay talaga magkakaroon ng drastic movement. There will be a massive transformation na talagang never mong in-expect, inakala na darating sa buhay mo ito. But sabi ko nga, the universe knows that you deserve these things, all of these things. That's why tanggapin mo ito ng buong puso with happiness, joy, and confidence because 2026 will be a very, very extraordinary good year for you, Scorpio. With that, congratulations and thank you so much sa inyong pagsama. Isang napakagandang timeless reading. Maraming maraming salamat and I am praying na maraming nasa sign ng Scorpio ang makapanood dito ngayon. At kapag hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel at nagustuhan niyo pa ating video ngayon, please do subscribe. Mag-comment din po kayo kapag naka-resonate kayo and please do like and share. Recommend niyo rin po ang ating channel sa mga kakilala niyo, kaibigan niyo, kaklase, kaopisina, mahilig rin sa tarot reading. Mga pinamahal soulmates, maraming maraming salamat. Nasaan man kayo ngayon, ano man ginagawa niyo, mag-ingat kayo lagi and God bless us all.